Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro has fired back at Senator Amy Marcos after the lawmaker posted a social media video that seemed to call her impacta. And for the details, we have our mobile journalist, Julie Baiza. Julie, okay, paano na uwi sa impaktahan na ang mga usapin na ganito? At ito ba'y galing sa bagong meaning ng acronym na ICC? Yes, Lord, for context nga yung video na inilabas si Senator Amy Marcos, sinasabi doon na yung ICC, meron daw ICC sa Malacanang. Yung I, ibig sabihin daw impacta. Wala namang sinabi ano yung meaning ng CC, pero merong nakalagay doon sa text na video na CLIAI. Pero hindi kompleto or hindi tinuloy. Pero alam din natin na si Yusek Claire ay Claire Castro. So we often call her UCC. Kaya yun yung pinasagot namin sa kanya. Ang sagot ni Yusek Claire, it takes one to know one. Kasi raw, siya daw karaniwan hindi naman gumagamit ng mga ganyang term, mga ganyang description or ad hominem laban sa kapwa niya. At kung alam daw ng senadora kung ano yung kahulugan ng impacta, it takes one to know one daw. At yung kung ang tawag din naman daw nila ay impacta, yung mga lumalaban sa fake news, sino daw kaya yung totoong impacta? Sinabi din ni Yusek Claire na wag din daw mag-alala, wag matakot ang presidential sister tsaka yung grupo nila kasi daw kanila yung corona. Hindi rin daw niya kayang agawin mula sa kanila yung corona ng pagiging impacta. Kasi ang sabi ni Yusek Claire, wala siya sa kalingkingan ni Senator Amy Marcos dahil Senator Amy ay nasa to the maximum level daw. Lord. Keep them classy. Ika nga ng usapin. Okay, on another topic. Ano ang reaksyon o response ng palasyo doon sa sinabi ni Senator Alan Peter Cayetano? Claim niya na ang mga senador Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta are, quote, political prisoners. Huwag tayong kidlatan dito. Magkaiba raw yung pananaw ni Senator Cayetano at ng korte. Hindi raw kay Senator Alan Peter Cayetano manggagaling yung desisyon tungkol dyan, kundi sa korte or specifically sa Sandigan Bayan. Ang sabi pa ni Yusek Claire, kung pinaniniwalaan nga daw ni Senator Cayetano na may political motivation, pwede naman daw siyang tumayong mag-abogado doon sa dalawang senador, kina Senators Marcoleta and Jinggoy Estrada, para daw mapatunayan yung kanyang claim. Okay. Waste of time. Yan ang remark ng Vice President tungkol sa panonood ng SONA. Kaya watching the SONA raw is an absolute waste of time. Ano ang hirit dito ni Yusek Claire? Lord, hindi nga rin daw babasahin ng VP Sara kahit yung transcript ng SONA. Ang sabi ni Yusek Claire kanina, ang SONA daw ay nakabase sa konstitusyon. Kaya yung hindi raw pagbibigay ng respeto sa SONA ay parang hindi na rin pagrespeto or paggalang sa konstitusyon and the institution. Ang sabi pa ni Castro, may mga tao daw na ang gusto maging mangmang ang kapwa nila or ang taong bayan. Kaya ang sabi niya sa publiko, maging mapanuri daw sila, wag daw sumunod doon sa mga nag-uudyok na manatili silang mangmang sa katotohanan. Sa sinabi din ni VP Sara kasi, kaya daw hindi na rin siya nanonood kasi may mga pangako na napapako. Gaya daw nung nakaraang SONA, yung sinabi nga or yung pangako nga na magkakaroon ng 20 pesos na bigas. Ang sabi naman ni Yusek Claire, yan daw, yung pagsagot daw dyan, yung maituturing na waste of time. Kasi alam naman daw na walang katotohanan yung sinasabi ng bise, wala daw basihan, at wala daw kakwenta-kwenta yung mensahe ni VP Sara. Malinaw daw kasi na yung pinupunan niya na 20 pesos na kada kilo ng bigas, marami na yung nakikinabang. At talagang gumagana or ongoing na yung implementation niyan. Kaya sinasabi niya, walang katotohanan yung sinasabi ni VP Sara. And again, walang kwenta raw yung mensahe. Okay. Paano dinefend ng palasyo yung sinabi ng i-proposed rocket launch program na inanunsyo ng SONA? Lord, yung context kasi nung tanong kanina, marami daw yung mga nagtataas ng kilay na bakit maglo-launch pa ng rocket kung marami tayong mga problema, maraming nagugutom at maraming mas dapat tutukan. Kaya ang sagot ni Yusek Claire, yung mga nagtataas ng kilay, ibaba na nila yung kilay nila. Ang dapat daw, ang iangat natin, yung naisin daw ng Pangulo para sa taong bayan at wag daw sana silang magsilbi pang balakid doon sa mga ginugustong matupad ng Pangulo. Hindi pa rin naman daw kasi tapos yung obligasyon ni PBBM. So ang
pinupunto niya, patuloy pa rin naman na gagawin yung mga programa, yung mga social programs ng pamahalaan, tutulong pa rin naman kahit na ginagawa itong other projects na ito. Tinanong na rin siya, ano ba yung gains ng bansa from this, ano, kasi again, marami nga, sinasabi nga nila, maraming mas dapat puntahan yung pondo. Ang sabi ni Jose Claire, common sense, part daw yan ng pag-asenso ng isang bansa. Ha? Parang non-answer yun. Pero, Julie, alam mo ba nung as early as 1972, merong secret space rocket program ang Pilipinas. Pangalan ay Bongbong 1. Abangan ang susunod na kabanata kung yan ba itutuloy at kung ano nangyari sa Bongbong 1. Pero googlable yan, ha? May Bongbong 2 na nga eh. Anyway, maraming salamat ang ating mojo sa Malacanang, si Julie Baiza. Thank you, Ate Julie.